Nasubukan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon na hindi mo gusto? O nagkaroon ka ng problema tapos napaisip ka na kung meron lang sana akong sapat na pera ngayon, mabilis ko lang itong masusolusyonan. Karamihan sa atin ay alam na ang problema ay hindi nawawala. Mangyayari at mangyayari ito. Hindi lang tayo sigurado kung anong klase ng problema ang darating sa ating buhay at kailan ito mangyayari. Basta alam lang natin na hindi nawawala ang problema dahil komplikado ang mundo at wala tayong control sa kung ano ang posibleng mangyari bukas. Mapabata man o matanda ay parehong nakakaranas ng problema. Isipin mo na lang noong bata ka pa. Siguro ay isa sa madalas mong pinoproblema ay kung paano makakuha ng mataas na grades o kung paano maging katanggap-tanggap sa iyong mga kaklase. At ngayong matanda ka na, ang common na pinoproblema mo naman ay kung paano makahanap ng magandang trabaho, kumita ng malaki at makabili ng mamahaling bagay para magkaroon ng mataas na status sa lipunan. Dito natin maiintindihan na habang tumatakbo ang panahon, hindi nawawala ang problema, kundi nag-i-evolve lang ito o nagbabago ng anyo. Lahat tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. At merong isang bagay na hindi nawawala o unang bagay na madalas nating iniisip sa tuwing nagkakaroon tayo ng problema. Yes, ang bagay na yon ay pera. Halos lahat ng mga pagsubok na ating kinakaharap ay palaging connected sa pera. Tulad ng merong nagkasakit sa inyong pamilya at kailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Nawalan ka ng trabaho, huminto ang daloy ng iyong income pero patuloy pa rin ang iyong paggastos dahil kailangan mong kumain at mag-survive. Nasira ang isa mong gamit at kailangang ipaayos. At nagkaroon ng kalamidad, pandemic, lindol, bagyo at bagbaha. Kahit gaano pa kaliit ang halaga na kailangan mo sa panahon ng emergency, kapag hindi mo ito napaghandaan, ay magdudulot pa rin ito ng problema. Dahil sa halip na haharapin mo na lang ang nangyari, puproblemahin mo pa kung saan ka kukuha ng pera. Paano kung mahiyain ka at wala kang lakas ng loob na manghiram ng pera sa iyong mga kakilala? O paano kung ang mga kakilala mo mismo ay wala ring pera? Kaya ang resulta ay patong-patong na problema at matinding stress. Kaya kung gusto mong protektahan ang iyong sarili sa hinaharap at malayo sa pagkakaroon ng malaking utang, dapat ay gawin mong goal na magkaroon ng emergency fund. Matutulungan ka nito na magkaroon ng peace of mind. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang emergency fund. Kung ano ito, ano ang kanyang purpose, paano ito pag-ipunan, at saan ito maganda ilagay. Napili ko ang topic na ito dahil common na nangyayari sa ating mga kababayan na dinaanan lang ng isang emergency ay baon na agad sa utang. At kamakailan lang ay marami sa ating mga kababayan, kabilang na rin kami, ay naranasan ang sunod-sunod na lindol at matinding pagbaha na dulot ng bagyong Tino. Maraming bahay at mga gamit na ilang taong pinag-ipunan ay nasira at nawala sa isang iglap. Maraming negosyo ang nagsara at mga empleyado na pansamantalang nawalan ng pagkakitaan. Sa panahon ng kalamidad at kahit ano pang mga hindi inaasahang pangyayari, wala tayong ibang goal kundi ang bumangon at makabawi sa kung ano man ang nawala sa atin. At habang nasa proseso tayo ng pagbangon, malaking tulong din na meron tayong perang magagamit